gonna bomb the shit out of them. It's true. Naglabas ng makahulugang video si United States President Donald Trump na may katagang "Finish this fight." Tila pahiwatig na may nalalapit na matinding aksyon ang alyansa ng Amerika laban sa Iran. Kasabay ng pag-atake ang pagkikita ni US President Donald Trump at Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu at ilang lider ng mga kaalyadong bansa sa libing ni US Senator Lindsey Graham. Isa sa mga dumalo si Ukraine President Volodymyr Zelensky na tila nagpatibay sa paniniwala ng Iran na damay na rin sa laban nila ang Ukraine. Sa mga larawan at video na inilabas ng White House, tila may masinsinang usapan nga sina Trump at Netanyahu, lalo't umamin ang dalawang lider na Iran ang pinakasentro ng kanilang usapan, pangunahin ang nuclear program nito. Kasabay nito ang ulat na inilahad ng tagapagsalita ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ang natanggap nilang credible intel report kaugnay ng planong pag-atake sa Peacocks Mountain, ang pinakamalaking arsenal ng Iran at kung saan umano nakaimbak ang uranium deposits na hinihinalang na pagyamanan ng Iran upang makagawa ng nuclear weapon. Sa gitna ng mga pahayag mula sa magkabilang panig, patuloy ang mga naitatalang pagsabog sa ilang lugar sa gitnang silangan. Sa nakalipas na magdamag, inatake ng US at Saudi Arabia ang umano'y pagawaan at imbakan ng armas ng Iran sa Basra Governorate sa Iraq, habang ang Iran naman ay patuloy ang pagpapaulan ng missiles sa mga base ng Amerika. Magpapatuloy ang Amerika sa pagsasagawa ng military operations laban sa mga target na itinuturing nitong banta sa seguridad ng kanilang mga puwersa sa Middle East. Samantala, kinumpirma ng US Central Command o CENTCOM ang pagkamatay ng 2 Amerikanong sundalo matapos ang pag-atake ng Iran sa Muwafaq Salti Air Base sa Jordan. Kinilala ang mga ito bilang ang 25 anyos na First Lieutenant Tyler James Fiha ng Ewa Beach, Hawaii at ang 19 na anyos na Private Isabella Gonzalez ng Galveston, Texas. Inihayag din ng Pentagon na mahigit 100 sundalong Amerikano ang nasugatan mula nang muling sumiklab ang labanan noong Hulyo 7. Gayunman, sinabi ng Pentagon na humigit kumulang 76% sa kanila ang nakabalik na sa aktibong serbisyo matapos makatanggap ng kaukulang gamutan. Iran nagdeklara ng full-scale war, nagbabala sa mga kaalyado ng US. Sa panig naman ng Iran, iniulat ng ilang international media na idineklara ni Iranian President Masoud Pezeshkian ang isang full-scale war laban sa Amerika kasunod ng patuloy na pambobomba sa iba't ibang target sa loob ng bansa. Kasabay nito, iniulat ding pinalakas ng Iran ang kanilang air defense systems sa paligid ng Bushehr Nuclear Power Plant matapos ang mga pahayag ni Pangulong Trump na handa umanong targetin ang mga pasilidad na may kaugnayan sa nuclear program ng Iran kung magpapatuloy ang pag-atake laban sa mga puwersa ng Amerika. May mga ulat ding nagpadala ang Iran ng karagdagang tropa malapit sa hangganan ng Kuwait sa koordinasyon umano sa Iraq bilang paghahanda sakaling lalo pang lumawak ang labanan. Nagbabala rin ang Iranian strategic analyst na si Professor Mohammad Marandi sa mga bansang may presensya ng US military sa Gulf region. Ayon sa kanya, kung hindi titigil ang Amerika ang patuloy na presensya ng Amerika ang naglalagay sa mga kalapit bansa sa mas malaking panganib. Nagbabala rin ang Iran na maaari pang lumawak ang mga operasyon nito kung magpapatuloy ang pambobomba ng Amerika. Moves kukunin na ng US. Iran nagbabala ng matinding ganti sa Amerika. Nagbabala ang Iran na anumang bansa na tutulong at magpapagamit sa Amerika ay ituturing na rin nilang lehitimong target. Ngunit ang mas ikinagulat ng marami na kokontrolin at kukunin ng Amerika ang control sa Strait of Hormuz na isa sa pinakamahalagang shipping lane sa buong mundo. Kapag nangyari ito, hindi lamang Iran at Amerika ang maaapektuhan, kundi maging ang pandaigdigang ekonomiya. At habang tumitindi ang tensyon, kapwa iginiit ng Washington at Tehran ang kani-kanilang posisyon tungkol sa kontrol sa rutang ito, kasabay ng panibagong military operations at palitan ng matitinding babala. Iran may direktang babala. Sa gitna ng tumitinding tensyon, nagbigay ng matinding babala ang Iran sa mga bansang nakapalibot sa Persian Gulf. Ayon sa mga opisyal ng Tehran, kung may bansang papayag na gamitin ng Amerika ang kanilang mga airbase, pantalan o iba pang pasilidad para sa operasyon laban sa Iran, hindi lamang ang Estados Unidos ang kanilang pananagutin. Maging ang bansang tumulong ay maaari ring maging target ng kanilang military response. Ayon sa Iran, ang ganitong hakbang ay taliwas sa prinsipyo ng international law dahil pinapayagan nitong gamitin ang teritoryo ng isang bansa
upang magsagawa ng opensiba laban sa ibang estado. Iginiit din ng Tehran na ang anumang aksyon na kanilang ginagawa ay bahagi lamang ng kanilang karapatan sa self-defense. Samantala, nananatiling matatag ang paninindigan ng Iran na hindi sila uurong sa anumang hakbang na sa tingin nila ay nagbabanta sa kanilang soberanya. Bakit napakahalaga ng Strait of Hormuz? Ngunit bakit nga ba biglang nakasentro ang usapan sa Strait of Hormuz? Ito ang isa sa pinakamahalagang daanang pandagat sa buong mundo. Araw-araw, malaking bahagi ng pandaigdigang supply ng langis at liquefied natural gas ang dumaraan sa makitid na rutang ito. Kaya kung magkaroon ng anumang sagupaan o tuluyang maisara ang Strait of Hormuz, posibleng tumaas ang presyo ng langis, maapektuhan ang pandaigdigang kalakalan, at maramdaman maging ng mga bansang malayo sa gitnang silangan ang epekto nito. Hindi katakataka kung bakit mahigpit ang pagbabantay ng mga malalaking kapangyarihan sa bahaging ito ng mundo. Sa kasalukuyan, kapwa inaangkin ng Amerika at Iran ang kapangyarihang tiyakin ang seguridad at kontrol sa paglalayag sa Strait of Hormuz. Bagay na lalo pang nagpapataas ng tensyon sa rehiyon. Patuloy ang palitan ng pag-atake. Habang tumitindi ang mga babala, nagpapatuloy rin ang mga ulat tungkol sa mga pag-atake sa magkabilang panig. May mga ulat na tinamaan ang ilang pasilidad sa loob ng Iran, kabilang ang ilang infrastruktura at military-related facilities. Bilang tugon, sinabi ng Iran na anumang pag-atake na magmumula sa direksyon ng mga base ng Amerika sa rehiyon ay maaari nilang gantihan. Dahil dito, lalo pang naghigpit ng seguridad ang ilang bansa sa gitnang silangan habang patuloy na minomonitor ang sitwasyon. Sa mga nakalipas na araw, lumawak pa ang tensyon matapos ang mga ulat ng panibagong pag-atake sa ilang target sa rehiyon at panibagong banta sa mga barkong dumaraan sa Hormuz. Dahil dito, muling nagtaasan ang pangamba sa posibilidad ng mas malaking confrontation. Nakaantabay ang mga puwersa ng Amerika. Samantala, nananatiling nakadeploy ang mga puwersa ng Amerika sa rehiyon upang bantayan ang Strait of Hormuz at tiyaking magpapatuloy ang paglalayag ng mga komersyal na barko. Bagamat iginiit ng Washington na mahalagang manatiling bukas ang rutang ito para sa pandaigdigang kalakalan, naninindigan naman ang Iran na hindi nito hahayaan ang anumang hakbang na sa tingin nila ay banta sa kanilang seguridad. Sa pinakahuling pahayag ni US President Donald Trump, sinabi niyang pananatilihing bukas ng Amerika ang Strait of Hormuz at handa itong kumilos laban sa anumang banta sa paglalayag ng mga komersyal na barko. Sa kabilang panig, iginiit naman ng Iran na sila ang may karapatang pamahalaan ang trapiko sa nasabing ruta. Ito ang dahilan kung bakit patuloy ang pagtaas ng tensyon sa isa sa pinakamahalagang bahagi ng gitnang silangan. Ano ang maaaring mangyari? Kung magpapatuloy ang palitan ng matitinding babala at military operations, maraming eksperto ang nangangambang maaaring lumawak pa ang sigalot. Kapag nadamay ang iba pang bansa sa rehiyon o naapektuhan ang Strait of Hormuz, hindi lamang usaping militar ang magiging epekto nito. Posible rin itong magdulot ng pagtaas ng presyo ng langis, pagkaantala ng pandaigdigang kalakalan at panibagong hamon sa pandaigdigang ekonomiya. Sa ngayon, nananatiling mataas ang tensyon. Habang patuloy ang pagpapakita ng lakas ng magkabilang panig, nakatutok ang buong mundo sa susunod na hakbang ng Amerika at Iran. Ang anumang maling kalkulasyon o panibagong pag-atake ay maaaring magpalala pa sa sitwasyon at magbukas ng panibagong yugto ng krisis sa gitnang silangan. Sa inyong palagay, hanggang saan aabot ang tensyong ito? Mauuwi ba ito sa mas malawak na digmaan? O may pag-asa pa bang maresolba sa pamamagitan ng diplomasya? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section.